Ngayong araw na ito, Linggo, January 19, 2025, alas 8 ng umaga, effective na ang ceasefire na napagkasunduan ng kampo ng Hamas at kampo ng Israel. Kasama sa napagkasunduan ang rehabilitasyon ng Gaza at ang pagpapakawala ng mga bihag. Ang Israel ay magpapakawala ng 1,904 na mga bihag. Ito ay kasapi sa Hamas, kasapi rin sa Fatah Group at mga journalist na nalilink sa Hamas. Samantalang ang Hamas ay magpapakawala ng 33 na mga hostages. Subalit ang nakakapanlumo mga kaibigan, bago mangyari ang mga bagay na ito, ang Israel ay inatake ng 2 ballistic missiles. Sino ang may gawa nito? Ano ang nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay January 19, 2025. Meron tayong mainit na balita na ating ihahatid sa inyo mga kaibigan. Alas 8 ng umaga, oras ng Israel, January 19, 2025. Effective na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. May mga supporters din ang Hamas. Number 1 dyan of course ay ang Iran at ang Kataib Hezbollah ng Syria at ang Hezbollah ng Lebanon. And of course, sino ba naman ang hindi nakakaalam sa militanting grupo na nasa Yemen na tinatawag na Houthis? Nang magsalita ang Houthis mga kaibigan kung bakit nila inaatake ang Israel. Ayon sa kanila, inaatake nila ang Israel dahil ang Israel ay umaatake sa Hamas na nasa Gaza. Ayon sa Houthi ng Yemen, hihinto lamang sila ng pag-atake sa Israel kung hihinto na sa pag-atake ang Israel sa Gaza. Pero ang problema mga kaibigan, meron nang napagkasundo ang ceasefire ang Israel at ang Hamas. Ang tanong, bakit inatake pa rin ng Houthis ang Israel? Ayon sa ulat ng The Times of Israel, kinumpirma ito ng Israel Defense Forces na ang militanteng grupo sa Yemen na Houthi ay nagpalipad ng 2 ballistic missiles papunta sa Israel. Mas matindi ang ballistic missile ikumpara sa mga ordinaryong missiles lamang at tinarget nito mga kaibigan ang Ben Gurion International Airport ng Israel. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, milyon-milyong mga Israelita ang mabilis na nakapagtago sa mga bombshells nito. Ito ay nangyari sa unang pag-atake ng Houthis. Mabilis na nagtunugan ang mga sirena sa Jerusalem. Kaya bago pa man ito makarating sa teritoryo ng Israel, ang mga Israelita ay nakapagtago na sa kanilang mga bomb shelters. Ayon sa ulat, agad itong sinalubong ng air defense system ng Israel. Sumabog ito bago pa makarating sa crossing o border ng Israel. Ang mga debris ng naturang ballistic missiles mga kaibigan ay nalaglag sa capital ng Israel. Kaya merong mga damage na naitala. Nilinaw ng gobyerno ng Israel na ang naturang damage hindi ito dahil sa direct hit ng ballistic missiles ng Houthi. May mga sunog din na nangyari sapagkat ang debris ng naturang ballistic missile ay nasusunog habang ito ay bumabagsak sa lupain ng Israel. Yun ay ang unang pag-atake. At gumawa pa ng isang pag-atake ang Houthis. Isang ballistic missiles na naman ang ginamit nito. At tinarget nito mga kaibigan ay ang Eilat Area Air Defense Forces. Lahat ng mga ballistic missile na ginamit ng Houthi, ito ay na-intercept ng kanilang air defense system. Sa kabuuang tala, wala raw injury na naitala maliban sa mga minor damage. At ang matindi mga kaibigan, hindi ito itinanggi ng pamunuan ng Houthis. Agad silang naglabas ng pahayag at inako ang naturang ballistic missile attack. At sinabi pa ng Houthi kung ano ang particular na target nito sa Israel. Ayon sa kanila, target daw nila ang Defense Ministry na nasa Tel Aviv. Nako, matindi ito mga kaibigan. Sa pahayag na inilabas ng Houthi, ayon sa kanila, the missile reached its target with high accuracy thanks to Allah. At sabi ng Houthi mga kaibigan, hindi raw ito na-intercept ng Israel. Ito ay taliwas na taliwas sa mga pahayag ng IDF. Umaga ng unang umatake ang Houthis at dahil sa ito ay na-intercept, ilang oras ang nakalipas, muli itong umatake. Mabuti na lang, ang mga Hudyo ay hindi pa pinalabas sa kanilang mga bomb shelters. Kinumpirma ng Israeli police na ang mga debris ng naturang ballistic missile at shrapnel nito
ay na-intercept at ito ay nalaglag sa area ng Jerusalem. Ngayon, binabatikos ito ng maraming mga komenter. Bakit? Hindi ba't naaalala nyo mga kaibigan na ang Houthis maraming mga pahayag na binitawan? Ayon sa kanila, gumagawa sila ng mga pag-atake sa area ng Israel bilang suporta sa Hamas. Ayon sa kanila, hinding-hindi raw sila hihinto sa pag-atake sa Israel hanggang sa ang Israel ay huminto sa pag-atake sa mga Hamas. Pero ang ikinagagalit ng mga commenters, meron ng agreement ang Israel at Hamas na magkakaroon ng ceasefire. Pero bakit umatake pa rin ang Houthis? Ano raw ba ang gusto ng Houthis? Gusto lang ba talaga nila ng gyera? Mismong Qatar, Ehipto at ang United States of America nagsagawa ng mga magkahiwalay na anunsyo na ang Israel at Hamas ay magkakaroon na nga ng ceasefire at ito ay magiging effective January 19, alas 8 ng umaga sa oras ng Israel. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay wala ng putukan. Maging ang Royal Jordanian flight ay naalarma dahil sa ginawa ng Houthis. Ang flight ng Royal Jordanian flight na nagmumula sa Amman papunta sa Israel at papuntang Chicago, nag-order ang Israel na ito ay manatili muna. Maging ang Fly Dubai, ang biyahe nito ay mula sa Dubai papunta sa Tarmac na nasa Ben Gurion Airport. Pinahinto rin ng Israel upang masiguro ang kaligtasan. Sa ngayon mga kaibigan, hinihintay ng karamihan kung ano ang gagawin ng Israel. Sa ngayon ay busy pa ang Israel sa kanilang paghahanda dahil nga ayon sa ulat sila ay magpapakawala ng 1,904 na mga bihag. Hindi ito madali. Of course, ito ay nangangailangan ng matinding paghahanda upang masiguro ang seguridad. Marami ang mga naniniwala na hindi basta-bastang mananahimik ang Israel dahil sa ginawa ng Houthis, lalong-lalo na sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu na sinasabing, "You harm us, we will harm you." Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Gaganti kaya ang Israel o tuluyan na lang itong mananahimik? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin mga kaibigan. At sa unang araw ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, susubaybayan natin yan mga kaibigan kung ano na ang mangyayari sa palitan ng mga hostages. Sa ngayon kasi ay wala pang isinasa publiko ang kampo ng Israel at maging ang kampo ng Hamas kung ano na ang nangyayari. Kaya susubaybayan natin yan. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang napakaliit na channel natin na ito. Sa lahat ng aking mga kababayan na nasa Israel, nasa Lebanon, nasa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Amerika, o kahit saan mang sulok ng mundo, mag-ingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.